Si Lux ay isang pinabayaan na prinsipe na naulila na nag-destroy ng kanyang bansa para sa paghihiganti. Pero nagbago ang lahat nang siya'y pumasok sa isang paaralan ng mga babae para itago ang kanyang pagkatao. Ngunit aksidenteng nahulog siya sa bagong prinsesa at nagdulot ng gulo. Isang gabi, habang hinahabol ni Lux ang isang nagnanakaw na pusa, nahulog siya mula sa bubong at tumama sa isang masamang tao na naliligo. Agad na tinakpan ng batang babae, si Licia, ang tattoo sa kanyang tiyan at tinanong kung may huli siyang salita. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang raising technique sa Reddit sa pamamagitan ng pagbigay ng papuri sa kanya, pero lalo lang itong nagpabigat sa sitwasyon. Sa huli, ikinulong siya, umaasang masisira ang kanyang mga itlog sa hapon na iyon. Habang siya'y nagmamakaawa na iligtas ang kanyang mga kayamanan, may isang batang babae na nagngangalang Cruel Cypher na dumating upang tanungin siya tungkol sa kanyang itim na espada. Pero biglang may dumating na isa pang babae at sinabi niyang dadalhin siya sa punong guro. Pagdating doon, inihayag ng punong guro, si Relly, na gusto niyang magtrabaho si Lux sa paaralan ng buong oras na ikinagulat nila. Ang paaralan ay itinatag upang sanayin ang mga babaeng drag knights na magmaneho ng drag rides, isang meka na sandata ng pagkawasak. Ngunit si Lux, bilang dating prinsipe ng lumang imperyo na bumagsak matapos ang kudeta, ay isa sa mga iilang lalaki na makakapagmaneho nito. Sa susunod na sandali, pumasok si Licia at sinabi niyang handa na ang mainit na kutsilyo upang putulin ang kanyang mga kayamanan. Upang kalmahin siya, inihayag ni Relly na ang parusa kay Lux ay ipapasya ni Licia at ng iba pang kasangkot sa insidente sa banyo. Agad na hinamon ni Licia si Lux sa isang duelo, na sinabing kung matalo siya, ikukulong siya at tatatakan bilang isang degenerate pig habang buhay. Ngunit kung manalo siya, papayagan siyang manatili at magtrabaho sa paaralan, gaya ng gusto ni Relly. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga babae na ipakalat ang balita na ang prinsesa ng bagong imperyo ay humaharap sa prinsipe ng lumang imperyo at doon naisip ni Lux na siya'y nasa panganib. Kalaunan, nakilala ni Lux ang kanyang kapatid na si Ayeri na nagpapaalala sa kanya na bilang mga miyembro ng dating royal family, sila ay itinuturing na mga kriminal at kung siya'y makukulong, siya na lang ang magbabayad ng lahat ng utang sa imperyo kaya kailangan niyang talunin si Licia. Nagtataka, tinanong ni Lux kung malakas si Licia at sumagot si Nokudo, i.e. Sumagot ang kasama ni Ri na siya ay kasalukuyang hindi natatalo. Mamaya, nagtipon-tipon ang lahat sa arena upang masaksihan ang libing ni Lux. Kapag nailagay na ang mga hadlang, inilabas nila ang kanilang mga espada at inihanda ang kanilang mga drag rides. Ngunit nang makita ni Licia na ang drag ride ni Lux ay ang karaniwang bersyon ng Wyvern, sinimulan niyang kutyain siya. Naramdaman din niyang kumpiyansa siya dahil ang kanyang ride ay isang divine Wyvern na may espesyal na armas at kakayahan. Ngunit nang siya'y magpapaputok sa kanya, maayos na nakaiwas si Lux na nagpasabi sa kanya kung nag-audition ba siya para sa 12 Dancing Princesses. Pagkatapos, pinalakas niya ang kanyang apoy. Pinilit si Lux na magdepensa at masira ang kanyang espada. Sinabi niya kay Lux na lumipat sa kanyang itim na espada kung gusto niyang mabuhay. Nang tumanggi si Lux na iwanan ang kanyang drag ride na lata, biniyayaan siya ng ligtas na paglalakbay sa kabilang buhay at pinadala ang kanyang mga drone sa kanya. Ito ay nilayon bilang isang distraksyon at nang makuha na siya sa kanyang nais, naglabas siya ng sinag ng kamatayan. Sa kabutihang palad, may plot armor si Lux, kaya ang tama ay nagwasak sa barrier. Agad inutusan ng guro na ibalik ito at habang nagpatuloy ang laban, nainip si Licia. Kaya, sa kawalang pag-asa, inactivate niya ang espesyal na kakayahan niyang heavenly voice at pinigilan si Lux sa lupa. Pero ang paggamit ng ataking iyon at pagkontrol sa kanyang ride ay nagpagod sa kanya. Sa parehong sandali, may isang hindi kilalang tao na tumugtog ng plauta na nag-anyaya ng gargoyle na kilala bilang Abyss. At sa pagkakataong iyon, bumagsak din ang barrier. Agad na kumilos ang mga opisyal para protektahan ang mga estudyante, ngunit nang subukan nilang itayo ang isa pang barrier, winasak ito ng Abyss. Mabilis na kumilos si Lux para protektahan si Licia. Inakit niya ang Abyss palayo at sinadyang pinabayaan ang sarili na tamaan. Iyon ang senyales, kaya't pinaputok ni Alicia ang nalilito na nilalang hanggang sa mawala ito, habang si Lux ay bumagsak sa lupa na walang malay. Kinagabihan, nagising si Lux sa dorm room at pumasok si Alicia na may dalang mangkok at tela, ngunit bigla siyang nahiyang. Agad niyang ipinaliwanag na gusto lang niyang suklian siya sa pagligtas sa kanya. Sinabi ni Lux na ganun din ang naramdaman ng kanyang mga instinct, at habang nag-uusap sila, sinabi ni Licia na napatunayan niyang karapat-dapat siya sa akademyang ito. Sinabi rin niyang hinamon siya sa laban dahil hindi niya maaring hayaang makita niya ang dating simbolo ng imperyo na nakatatuo sa kanya. Tumanggi siyang sabihin kung paano niya ito nakuha, ngunit nakiusap na itago ito sa lihim at nangako si Lux na dadalhin ang lihim hanggang sa kanyang libingan. Sa kanyang paglabas,
Tinanong niya kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang itim na espada nang nagkaroon siya ng pagkakataon. Nagpasya siyang huwag makialam at sinabi sa kanya na siya ay magiging estudyante sa mga klase at nagulat si Lux. Habang naglalakad palayo si Li Xiao, hindi nila napansin si Krulsefer na nanonood sa kanila mula sa dulo ng pasilyo. Kinabukasan, ang pagpapakilala ni Lux sa kanyang bagong klase ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan sa mga babae ay natuwa na may guwapong lalaki na mapagmamasdan, habang ang iba ay nagtataka kung bakit pinayagan ng punong guro ang isang hinihinalang adik sa medyas na sumali sa akademya. Narinig ni Lux ang kanilang mga bulungan at nagsimula siyang humiling na sana ay lamunin siya ng lupa. Gayunpaman, nawala ang isip na iyon nang makita ang kanyang kaibigan sa pagkabata, si Filthy. Nang malaman nilang magkakilala sila, inutusan ng guro si Lux na umupo sa tabi ni Fifi at nagalit si Leisha. Pagkatapos ng klase sa hapon, pinalibutan ng mga babae si Lux at nagsimulang gumawa ng mga kahilingan dahil siya pa rin ang tagapag-ayos ng paaralan. Ngunit nagulat si Leisha nang tanungin siya na maging eksklusibong tagapag-alaga at katulong niya. Pinalala pa niya ito nang banggitin na nakita na siya ni Lux sa kanyang birthday suit. Mabilis na sinubukan ni Lux na linawin ang sitwasyon, ngunit tumayo si Filthy at sinabi kay Leisha na itigil ang pagpaparamdam ng hindi komportable sa kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, lumapit si Krulsefer na tahimik na nagmamasid sa lahat at sinabi na inutusan siya ni Relly na kunin si Lux. Paglabas nila, pinasalamatan ni Lux si Krulsefer sa pagligtas sa kanya at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Hindi pinansin ang kanyang tanong, tinanong niya kung kilala niya ang itim na bayani at humiling na tulungan siya nitong hanapin ang lalaki. Noong gabing iyon, nagkaroon ng panaginip si Lux at mas malinaw ito kaysa sa una. Nakikipag-usap siya sa kanyang kapatid na si Fugal sa isang silid sa ilalim ng lupa. At sinabi ni Fugal na karamihan sa kanyang mga kaibigan ay mamamatay. Nakiusap ang batang Lux sa kanya. Sinabing kailangan nilang makahanap ng paraan para mabawasan ang pinsala, ngunit ngumiti lang si Fugal. Sa mga sandaling iyon, nagising si Lux at napagtanto niyang siya ang nakayakap kay Filthy habang hinahawakan ang kanyang mga suso. Agad siyang tumalon mula sa kama at habang sumisigaw siya sa kanya na magbihis, bumukas ang pinto at nakita ni Tilfer ang eksena at agad itong isinara muli. Pagkatapos, inalerto niya ang buong dorm tungkol sa kanyang akala na iskandalo ng taon, kaya nang makilala ni Lux si Yeri mamaya, tinanong siya kung kailan siya tumigil sa mga kahina-hinalang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Lux na wala siyang ginawang masama kundi matulog sa kanyang kama, ngunit hindi niya inaasahan na si Filthy ang magiging kasama niya sa kwarto at makikihiga sa kanya. Nang kausapin niya si Relly tungkol dito kanina, sinabi niya na walang bakanting silid at hiniling na bantayan niya ang kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig ito, nakiramay si Yeri kay Lux dahil ang buhay niya ay magiging roller coaster. Mamaya sa araw, pumunta si Lux upang tumugon sa kanyang unang kahilingan sa Wyvern Warehouse at nagulat nang makita si Leisha na natutulog doon. Ipinakita niya na siya ang gumawa ng kahilingan at ipinakita ang kanyang Wyvern na inayos niya. Nagulat si Lux at lalo pang nagulat nang sabihin niyang kwalipikado na siyang sumali sa Night Squadron ng paaralan, isang espesyal na unit na binubuo ng pinakamahusay na mga kadete sa akademya. Matapos pumayag si Lux na sumali sa squad, tinanong siya ni Leisha na tanggapin ang kanyang tunay na kahilingan sa trabaho at dinala siya sa isang mamahaling restauran. Sa kasamaang palad, naiwan niya ang kanyang wallet sa paaralan, kaya't si Lux ang bumili ng merienda mula sa mga tindahan sa bayan. Nang matapos na siya, dinala siya ni Lux sa bell tower dahil sinabi niyang kailangan niya ng lugar upang magpahinga. Habang tinatangkilik ang tanawin, biglang naging seryoso si Leisha at sinimulang ikwento kay Lux ang kanyang nakaraan. Sinabi niyang ang dating imperyo ay kinidnap siya sa panahon ng kudeta dahil ang kanyang ama ay isa sa mga pangunahing kalahok. Minarkahan siya upang ipakita sa kanya na siya ay kanila at ang tanging nais ni Leisha ay iligtas siya ng kanyang ama. Hindi siya nailigtas at pagkatapos ng kudeta, siya na lang ang natirang miyembro ng pamilyang Adismeida kaya't siya ang naging prinsesa ng bagong imperyo. Hindi niya akalaing karapat-dapat siyang mamuno sa mga tao habang may tatak ng dating imperyo at tinanong si Lux kung masakit bang mawala ang kanyang posisyon, ngunit hindi siya sumagot. Mamaya, habang inuulit ang tanong ni Leisha sa kanyang isipan, nakatulog si Lux at muling nanaginip ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, pinatay ni Fugal ang mga tao sa silid ng trono at ang batang Lux ay labis na nabigo. Wala siyang pakialam at nagtawanan ng baliw bago itinutok ang kanyang espada sa mukha ni Lux at sinabi sa kanya na siya ay masyadong mahina at bobo upang maunawaan kung paano talaga gumagana ang mundo. Sa susunod na sandali, nagising si Lux at bago siya makapag-isip, nagsimula ng tumunog ang kampana na nag-signify na may lumitaw na abyss. Nasa daan na ang mga drag knight ng kaharian upang labanan ito, ngunit ang night squad ng paaralan ay na-mobilize din upang tulungan sila. Habang sila ay lumilipad,
Napansin ni Ahiri na mukhang nababahala si Lux, at nang tanungin siya kung bakit, itinuro niya kung gaano kakaiba na dalawang pag-atake ng Abyss ang nangyari ng sunod-sunod. Sa wakas, dumating sina Alicia at ang iba pa sa eksena, at nang malapit na nilang tapusin ang Abyss, muling tumugtog ang misteryosong lalaki ng plauta. Sa susunod na sandali, sumabog ang Abyss at mula sa mga labing ito ay lumabas ang mga gargoyle. Para bang hindi pa sapat iyon, ang kapitan ng mga Drag Knight ng kaharian ay lumabas na isang traitor na tapat pa rin sa dating imperyo. Ang pangalan niya ay Regreed, at habang nagsimula siyang tumugtog ng plauta, umatake ang Abyss, at habang tumitindi ang laban, bumalik si Nokudo sa paaralan. Nang marinig ni Lux na mas seryoso ang sitwasyon, nagpasya siyang maghanda. Sa labanan, ginamit ni Licia ang Heavenly Voice para pigilin ang Abyss. Ngunit sinabi ng kanyang squad na hindi sila handang makipaglaban at kailangan nilang umatras. Wala nang ibang pagpipilian, nagpasya si Licia na habulin si Regreed dahil siya ang kumukontrol sa Abyss, pero tinukso siya nito, sinabing hindi siya karapat-dapat mamuno. Nang siya'y sumagot, ipinadala niya ang mga gargoyle sa kanya at habang nakikipaglaban, bigla siyang nahulog mula sa langit ng mga labi ng dating hukbo ng imperyo. Habang nakahiga si Licia, pinunit ni Regreed ang kanyang suit na nagpapakita ng kanyang tatak at nagmalaki na siya ang may gawa nito. Sinubukan ni Licia na lumaban, ngunit bahagya lamang niyang nasugatan ang pisngi nito at nagalit siya. Nang sinubukan niyang saksakin siya, dumating si Lux at pinigilan siya. Sa laban, pinutol ni Regreed ang isa sa mga braso ni Lux na nagpilit sa kanya na alisin ito. Sinabi niya na ang isang nabigo, tulad niya, ay walang laban sa kanyang hukbo, kaya nagpasya si Lux na patunayan siyang mali. Inilabas niya ang kanyang itim na espada at isinusuot ang banal na drag ride na Bahamut, na nagpapakita na siya ang itim na bayani na bumagsak sa dating imperyo. Matapos niyang talunin ang mga gargoyle at mga rebelde, tinanong ni Regreed kung bakit siya lumalaban para sa imperyo, na nagbaba sa kanya bilang isang unpaid chore boy at pinasuot siya ng kwelyo parang siya'y alagang aso. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit tinapos ni Lux ito gamit ang kanyang espesyal na kakayahang Relot on Fire, na nag-iwan kay Licia na nakatingin sa kanyang aura farming glory. 2 linggo ang lumipas, nag-organisa ang mga babae ng isang surprise party para ipagdiwang ang enlistment ni Lux sa Night Squadron. Ngunit ginawang laro ito ni Relly at sinabi na sinumang makakakuha ng pulang request form mula kay Lux ay magiging kanyang master sa loob ng 1 linggo. Pero kung hawak pa rin niya ito paglipas ng takdang oras, hindi na siya kailangang maging utusan. Agad na tumakbo si Lux at tinulungan siya ni Licia na magtago sa Wyvern Warehouse. Tiniyak niya na wala siyang interes sa laro at tinanong siya tungkol sa kanyang Bahamut at sa itim na bayani. Nag-atubili si Lux, ngunit tiniyak niya na ligtas ang kanyang lihim dahil ang lahat ng nakasaksi sa kanyang pagbabago ay nangakong panatilihing lihim ito. Nang simulan niyang ipaliwanag kung paano gumagana ang kanyang Bahamut, bigla siyang kinuha ng walang tao na wyvern sa tabi niya at doon niya naisip na niloko siya ni Licia. Gayunpaman, alam din niyang maglaro ng laro ng panlilinlang at matapos niyang kumbinsihin si Licia na palayain siya, tumakbo siya. Ang susunod na taguan niya ay sa likod ng ilang mga bushes, ngunit natagpuan siya ni Filthy. Sinabi niya sa kanya na nangako si Riley ng cake kung matagpuan siya. At bilang isang foodie, hindi siya makatanggi. Pinilipit niya ang kanyang braso at pinakawalan lamang siya ng mahulog ang form mula sa kanyang shirt, ngunit nahawakan ito ni Lux bago siya makagalaw at tumakas, na nangangakong bibigyan siya ng cake sa susunod. Sa kanyang paghahanap ng bagong taguan, aksidenteng napadpad siya sa changing room. At dahil ang mga plot gods ay mga ops niya sa sandaling iyon, pumasok sina Charisse, Tilfer at isang batang babae na nagngangalang Shania. Nang magsimula silang magbihis, narinig niyang binanggit siya ni Shania. Tiniyak ni na Charisse at Tilfer sa kanya na hindi si Lux isang peeping Tom at kahit si Nokudo ay nagpatunay para sa kanya. Nagtataka si Lux kung ipagtatanggol pa rin siya kung siya'y mahuhuli at halos kaagad lumapit si Crucifer sa kanyang taguan. Sa kabutihang palad, hindi siya ibinulgar at nag-imbento ng dahilan para manatili. Nang mag-isa na sila, binalaan siya na mag-ingat at sinabi na hindi na siya kailangang magtago dahil tapos na ang oras. Pero bigla siyang humiling na makita ang form at parang tanga, ibinigay ito ni Luke sa kanya. Sa susunod na sandali, tumunog ang orasan at inihayag ni Crucifer sa batang may luma ng isip na Windows Explorer na inilipat niya ang mga kamay ng orasan. Nang siya'y napaluhod sa hindi makapaniwalang sitwasyon, sinabi niyang magiging kasintahan siya sa loob ng 1 linggo na nagdulot sa kanya ng sigaw. Noong gabing iyon, pinalaan ni Ayeri si Lux na mag-ingat kay Crucifer, naniniwala siyang may itinatago ang babae. Nakita ni Lux kung bakit siya nag-aalala kay Crucifer, kaya nangako siya sa kanya. Kinabukasan, habang lahat ay nakatingin kay Lux at Crucifer sa almusal, ipinaliwanag niya kung bakit kailangan niyang magpanggap na kasintahan niya.
Alam ng lahat na siya ang anak ng count ng katabing bansa. Ngunit hindi nila alam na ipinadala siya sa imperyo para makahanap ng angkop na asawa. Wala siyang interes sa paggawa nito, pero kailangan niya si Lux na maging kapalit habang dumating ang kanyang butler. Nagpasalamat si Lux sa kanya sa pag-isip sa isang walang silbi tulad niya, pero pinayuhan siyang humanap ng iba para sa papel. Bilang tugon, tinawag siya nito na lumapit at bumulong sa kanyang tainga na sasabihin niyang nasa changing room siya. Nang marinig ito, nangako si Lux na magiging kasintahan ng taon at natuwa si Crowlifer. Sa kabilang bahagi ng cafeteria, halos sumabog na sa selos si Licia habang pinapanood si Lux at Crowlifer. Noong gabing iyon, habang nag-aaral sina Crowlifer at Lux sa common room, dumating si Licia kasama si Filthy na antok at si Tilfer na excited. Nagreklamo siya na masyado ng huli para sa kanila, pero nagalit kay Filthy nang umupo ito sa balikat ni Lux. Walang interes sa pagpapakita ng selos ni Licia, sinubukan ni Crowlifer na umalis, pero biglang inihayag ni Licia na nahawakan niya ang kamay ni Lux. Biglang nanahimik ang silid na nag-udyok sa tanga prinsesa na patuloy na magyabang dahil talagang naniniwala siyang ang paghahawak ng kamay ay katumbas ng pag-abot sa third base. Naniniwala si Crowlifer na nagbibiro siya habang sinubukan ni Tilfer na huwag mamatay sa pangalawang kahihiyan. Tungkol kay Lux, tinanong niya si Licia kung alam ba niya kung ano ang halik at na-offend siya, sinabing sinusubukan niyang ipakita ang kanyang kabobohan. Naging mahiyain siya at sinabi na ito ay isang bagay na ginagawa ng mga mag-asawa kapag nagbabalak. Ito ang nagpasalita kay Crowlifer na tanungin kung nakuha niya ang sagot na iyon mula sa isang pahina ng Wikipedia, pero masyado nang abala si Licia sa pag-arte na tanga at mahiyain para marinig siya. Hanggang sa nagbigay ng payo si Crowlifer kay Lux na matulog na siya upang maging refreshed para sa kanilang date. Kaya kinabukasan, pinasuot niya si Filthy ng disguise at sinundan si Lux at Crowlifer papuntang bayan. Ang walang kaalam-alam na pares ay bumisita sa tindahan ng damit ng isang maharlika upang magpagawa ng damit para kay Lux. At nang banggitin ni Filthy na walang shirt si Lux, halos mawalan ng bait si Licia. Sa kanilang pagbabalik sa paaralan, inatake sina Lux at Crowlifer ng grupo ng drag knights na hindi kilala. Pinanatili ni Lux na abala ang mga ito nang sapat para ma-activate ni Crowlifer ang kanyang drag ride. Pagkatapos gamit ang kanyang espesyal na kakayahan, Wise Blood, pinatay niya ang mga ito bago sila makapag-atake, na nag-iwan kay Lux na namamangha. Si Licia ang nag-explain na ang banal na drag ni Crowlifer ay nagbibigay daan sa kanya upang makita ang hinaharap, pero hindi na iyon inaalala ni Lux. Gusto niyang malaman kung bakit nandoon ang mga babae at sinabi ni Licia na ito ay isang coincidence. Nang sandaling iyon, may isa sa mga umaatake na sinubukang tumakas kaya't sinundan siya ni Lux. Pero si Alterize, ang butler ng pamilya Crowlifer, ang nahuli sa kanya. Pagkatapos, habang sila'y nakaupo sa isang restaurant, sinabi ni Crowlifer kay Alterize na si Lux ang kanyang boyfriend. Halos nasira ni Licia ang lahat sa kanyang malaking bibig, pero mabilis na pinigilan ni Lux ang kanyang bibig. Nang sandaling iyon, biglang may lumitaw na blonde na lalaki sa kanilang mesa at sinabi niyang dumating siya para makita si Crowlifer, ang kanyang magiging asawa. Ipinakilala niya ang sarili bilang Barzaride at agad na nakilala ni Licia ang apelyido niya bilang isa sa 4 na dakilang pamilyang maharlika. Proud si Barzaride na ang kanyang pangalan ay nauna sa kanya, pero nang sinabi ni Crowlifer na hindi siya iiwan si Lux para sa kanya, nagalit siya. Tinukoy niya na si Lux ay isang has-been na maharlika. Pero dahil hindi naman ito mahalaga kay Crowlifer, nagpasya siyang hamunin si Lux sa isang duelo. Sinabi ni Crowlifer na mas magiging interesante kung magkakaroon sila ng tag team duel at sinabi sa kanyang mayabang na fiancé na maaari siyang makipartner kay Alterize. Tinanggap ni Barzaride ang kanyang mungkahi at umalis matapos ipahayag na ang duelo ay sa loob ng 3 araw. Nang gabing iyon, nakipag-usap si Barzaride sa isang nakaburong tao tungkol sa mga guho at sinabi na mayroon na siyang susi para makapasok sa kailaliman nito. Ang sagot ng lalaki ay hindi marinig, pero mukhang nasiyahan si Barzaride at nangako na ihahanda ang entablado para sa kanya. Tinawag niya ang lalaki na kanyang kaibigan at nagsimulang tumawa parang may ibinigay sa kanya na Joker gas. Kinabukasan sa akademya, nagpasalamat si Crowlifer kay Lux sa pagtulong sa kanya noong nakaraang araw at tinanong kung siya ay kinakabahan sa kanilang nalalapit na duelo. Sinabi niyang hindi siya kinakabahan at idinagdag na wala silang magiging problema kung gagamitin niya ang kanyang divine drag. Habang nag-iisip si Lux tungkol dito, mapanlikhang itinuro niya na ang ibang tao sa kanyang sitwasyon ay tiyak na naguguluhan. Nang banggitin niyang maraming ginagawa si Lux para sa kanya, kahit hindi naman talaga sila nagde-date, biglang dumating si Licia at nakialam sa usapan. Sinabi niyang natutuwa siya na ang kanilang relasyon ay isang taktika para makaalis sa isang di kanais na asahang kasal at masayang nag-alok na ayusin ang drag ride ni Lux. Sinubukan ng batang lalaki na tumanggi, pero pinutol siya ni Crowlifer at sinabi niyang aalis siya para asikasuhin ang ilang personal na bagay. Nang umalis na siya,
Napansin ni Lisha na napabuntong hininga si Lux at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag niya na pagod lang siya at nakiramay siya dito. Nang sumunod na araw, habang naglalakad si Lux sa mga pasilyo na nagdarasal na matapos na ang araw, biglang dumating si Tilfer at hinila siya palayo. Sa kanyang gulat, dinala siya ni Tilfer sa isang silid kung saan naghihintay sina Lisha at Filthy sa kanilang lahat ng fan service glory. Mukhang nagpunta si Lisha para humingi ng tulong kay Tilfer matapos sabihin ni Lux na siya ay kulang sa tulog at iminungkahi ng babae na bigyan siya ng dweeb fantasy special. Habang sinubukan ni Lisha na magtakip, nagbihis si Tilfer at sinabi kay Lux na hayaan na niyang siya ay alagaan ng kaunti. Pero ayaw niya. Hanggang sa nahiyang tinanong ni Lisha kung gusto niya ng massage happy ending, doon siya pumayag sa maid service. Samantala, nagtipo ng mga miyembro ng 4 na dakilang maharlika sa unang pagkakataon sa mahabang panahon upang talakayin ang Ragnarok, isang makapangyarihang kalaliman na naninirahan sa kailaliman ng mga guho. Natatakot sila na magdudulot ito ng katapusan ng panahon kung ito ay magigising. Ngunit sinabi ng ama ni Barzaride na huwag mag-alala. Ibinunyag niya na may armas sa mga guho na makakapigil sa Ragnarok at nagboluntaryo ang kanyang anak na isagawa ang misyon upang kunin ito. Nang gabing iyon, tinipon ni Relly ang Night Squadron para talakayin ang pagsisiyasat sa mga guho. Sinabi niyang may nahanap siyang impormasyon na kailangan nila ng susi para makapasok sa kailaliman ng mga guho. At kung tama ang hinala niya, ang plautan ni Ragri ang susi, kaya't ipinagkatiwala niya ito kay Lux. Di nagtagal, sinabi ni Lisha kay Lux na balak niyang mag-install ng drill sa kanyang drag ride, pero sinabi niya na huwag na itong isipin. Habang siya ay nagrereklamo, napansin ni Lux si Krulsofar na parang isang likhang sining sa likuran at nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya pagkatapos ng pulong, nilapitan niya ito at sinabi niyang sasali siya sa pagsisisyasat. Hindi maintindihan ni Lux kung bakit, dahil siya ay isang outsider at hindi dapat ito alalahanin, pero ipinaliwanag niya na ito ay pagkakataon para makamit ang kanyang mga layunin. Napakamalabo ng kanyang sagot. Kaya habang siya ay naliligo, patuloy na sinubukan ni Lux na alamin ang tunay na motibo ni Krulsifer. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip nang mapagtanto niyang nandyan si Filthy sa banyo kasama niya. Matapos halos malunod dahil sa gulat, umiwas siya sa kanya at tinanong kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Filthy na nag-ensayo siya ng huli at sinabi ni Raleigh na maaari pa rin siyang gumamit ng banyo. Nang marinig ito, napagtanto ni Lux na in-set up siya ng headmaster, kaya't mabilis siyang sinubukang umalis para iligtas ang sarili. Pero humiling si Filthy na manatili siya. Sinubukan ni Lux na tumanggi, pero nang makita niyang nakatulog ang bobo, naisip niyang hindi siya dapat iwanang walang bantay. Nang sinubukan niyang gisingin siya, napansin niyang nawala na ang peklat na dati niyang mayroon sa likod at inamin ni Filthy na wala siyang alaala tungkol dito. Nagduda siya kung siya ba ay may masamang memorya pero hindi siya makapag-isip ng mabuti dahil biglang humiling si Filthy na mag-ingat sa misyon. Nangako si Lux na gagawin niya pero sa susunod na segundo nawalan siya ng malay dahil sa init at hindi man lang nagmadali si Filthy na iligtas siya. Kinabukasan, sa pre-mission briefing, dinala ng instructor si Barzaride. Galit na tinanong ni Lisha kung bakit nila kasama ang wannabe Prince Charming at sinabi ng lalaki na naroon siya para tiyakin ang kaligtasan ni Crucifer na ikinainis ng Crucifer. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa mga guho at inatake sila ng Diablo Abyss nang sinubukan nilang lumapag sa guho. Napakabilis ng paggalaw ng Abyss kaya't walang nakatama sa kanilang mga putok, kaya't inactivate ni Krullickfer ang Wise Blood at nakatama siya. Nais din ni Barzaride na magpakitang gilas, kaya't pinaputok niya ang kanyang mga Divine Cannon na hindi alintana na maaari niyang masaktan ang isa sa mga babae. Pagkatapos ay hinamon niya si Lux sa isa pang duelo, sinabing sinumang unang sumira sa Abyss ang magiging panalo at ang ibang duelo ay ikakansela. Sinabihan siya ni Krulsifer na huwag ipagyabang ang kanyang kayabangan, pero nilagay ni Barzaride ang kamay niya sa balikat nito at humiling na huwag siyang tratuhin ng masyado. Bilang tugon, itinulak niya ang kamay niya at sinubukang makakuha ng isa pang tama sa Abyss, ngunit maraming beses siyang pumalpak. Nang umatake ang Abyss, itinulak ni Lux si Krulsifer palayo at ang natitirang squad ay nagbukas ng apoy sa nilalang. Patuloy itong umiwas sa kanila, pero si Barzaride, na walang nakapansin na ginagamit ang kakayahan ni Krulsifer, ay nakatama sa kanya gamit ang isang pangaksaya at nagsimula itong mag-puff up. Lahat maliban kay Krulsifer na nawalan ng kontrol sa kanyang ride ay naghanda para sa impact. Kaya't lumapit si Lux upang protektahan siya at sa sandaling iyon, nag-activate ang mga guho. Ilang sandali pagkatapos, nagising si Lux at natagpuan na siya at si Krulsifer ay nasa isang lugar sa mga guho dahil ang pagsabog ay humila sa kanila pababa. Pinasalamatan siya ni Krulsifer sa pag-acting bilang kanyang meat shield at tinanggihan niya ito, sinabing masaya siyang okay siya. Sinigundahan niyang pumunta sa altar sa gitna ng mga guho
sigurado siyang susunod ang iba. Sa daan, muntik nang bumagsak si Crucifer dahil hindi pa siya nakakabawi. Pero iginiit niyang kailangan nilang magpatuloy, kaya't sinabi ni Lux na sumandal siya sa kanya. Biglang tinanong ni H kung bakit niya gustong hanapin ang itim na bayani, at sinabi ni Crucifer na parang may walang hanggan na pinagkukunan siya ng enerhiya. Sa mga sandaling iyon, nakarating sila sa altar at nagulat si Lux nang mag-activate ito nang tumapak si Crucifer. Tinawag siya ng automated voice na susi, kaya ipinaliwanag niya kay Lux na siya ay isang nakaligtas mula sa mga guho. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, nagsimulang bumagsak ang kisame, kaya't hinawakan niya ang kamay niya at tumakbo sa pintuan na biglang bumukas at nahuli. Ipinahayag pa ni Crucifer na natagpuan siya ng kanyang ama habang nag-iimbestiga sa mga guho. Dinala lang siya nito sa bahay dahil naniniwala siyang magiging kapaki-pakinabang siya sa kanyang pananaliksik, pero hindi siya tinanggap ng kanyang pamilya. Nang malaman niyang siya ay inampon, sinubukan niyang makuha ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging drag knight, pero walang nagbago. Narinig niyang sinasabi nilang nagmula siya sa mga guho, kaya sumali siya sa misyon para tiyakin kung totoo ito, at ang nangyari ay nagpapatunay. Sinubukan ni Lux na hikayatin siyang huwag mawalan ng pag-asa, pero pinutol siya ni Crucifer at humingi ng tawad sa pagdadala sa kanyang gulo. Nang tawagin niyang walang kwentang tao siya, nagalit siya at hinawakan ng kanyang mga kamay, sinabing huwag na siyang manira ng sarili. Tumawa si Crucifer dito at sinabi sa kanya na kung may gantimpala para sa pinakamadaling lokohin na tao ng taon, siya ang mananalo. Umurong lang si Lux sa kahihiyan, pero tinanong siya ni Crucifer kung bakit siya palaging mabait at handang tumulong sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Sinabi ni Lux na ito na ang kanyang kapalaran at inihayag na siya kasama ang kanyang ina at si Ahiri ay pinalayas mula sa imperial na korte dahil sa kanyang lolo. Kaagad pagkatapos noon, nasangkot ang kanyang ina sa isang aksidente at dahil walang tumulong, namatay siya sa pagdurugo. Ang insidenteng iyon ang nagpasiklab ng kanyang galit sa mga tao. Pero pagkatapos matulungan siya ni Filthy at ng kanyang pamilya sa Ahiri, napagtanto niyang hindi lahat ay masama. Kaya't nangako siyang lumikha ng isang bansa kung saan ang kanyang mga mahal sa buhay ay makakapamuhay ng walang galit. Dito, tinanong ni Crucifer kung ililigtas ba siya ni Lux kung siya ang prinsipe ng bagong imperyo. Bago siya makasagot, si Licia ay nagdrill sa mga rubble na humaharang sa pasukan. Tiniyak niyang ibigay kay Lux ang "I told you so" na talumpati dahil nag-argue siya na hindi bagay ang drill sa drag ride. Pagkatapos nito, tinanong niya kung hindi ba sila naghawak-hawak ng kamay habang sila ay nahuli. Sinabi ni Lux na itigil na ang pag-iisip ng mga kabaliwan, pero nagdepensa ang babae at nagsimula siyang tawagin ng mga pangalan. Nang bumalik sila sa akademya, sinabi niya kay Ahiri na wala silang nahanap na kapaki-pakinabang sa mga guho. Nang tanungin siya tungkol sa susi, sinabi lang niyang hindi ito ang plauta. Tumanggi siyang ibahagi ang katotohanan tungkol kay Crucifer dahil hindi siya tsismoso. Naniniwala si Ahiri sa kanya dahil bakit hindi, at nang inalok siya ng tasa ng herbal tea na ipinadala ni Crucifer upang matulungan siyang makabawi mula sa pagod. Ngunit, ito pala ay isang halo upang makatulog siya at hindi makadalo sa duelo dahil sinabi ni Crucifer na ayaw niyang patuloy na isama siya sa kanyang gulo. Nang gabing iyon, nakilala ni Crucifer sina Barzaride at Alterize para sa duelo. At labis na natuwa si Barzaride nang malaman niyang hindi darating si Lux. Agad niyang sinuot ang kanyang drag ride at pinatulog si Alterize, sinabing hindi niya kailangan ang kanyang panghihimasok. Nagsimula na siyang makipaglaban kay Crucifer na napagtanto na hindi gumagana ang kanyang mga kapangyarihan. Nang matumba siya ni Barzaride at napilitang alisin ang kanyang ride, doon niya lang naisip na may ginawa siya. Itinuro niya na sinamahan siya nito sa mga guho para tiyakin kung ano ang kanyang mga banal na kakayahan at inakusahan siya na ipinadala ang mga hindi kilalang drag riders laban sa kanya at kay Lux sa bayan. Hindi itinanggi ni Barzaride ang akusasyon at sinabi niyang inayos niya ang lahat para makuha ang susi sa mga guho na siya. Tiniyak niya sa kanya na wala siyang magagawa para baguhin ang kanyang kapalaran at pinayuhan siyang sumama ng tahimik at simulan ang paglilingkod sa kanya bilang kanyang bagong amo. Bago niya natapos ang pangungusap na iyon, tumama ang espada ni Lux sa kanya pero nakagalaw siya sa tamang oras para makaiwas. Nagsimula siyang tumawa nang mapagtanto na si Lux ang itim na bayani at tinawag siyang hangal dahil sa paglalantad sa sarili dahil sa isang babae. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita nang i-activate ni Lux ang reload on fire at sinugod siya. Ngunit nagdepensa si Barsari. Hindi man nagulat si Lux dahil naisip na niya na ang banal na kakayahan ni Barsari ay nagpapahintulot sa kanya na nakawin ang mga kakayahan ng mga taong hinawakan niya. Ang patuloy na paggamit ng mga kakayahang iyon ay nauubos ang enerhiya mula sa tunay na may-ari ng drag ride, kaya't nawala ang kontrol ni Crucifer sa mga guho. Hindi nagustuhan ni Barzaride ang kakayahan ni Lux na parang Sherlock, kaya't sinubukan niyang parusahan si Crucifer dahil dito. Mabilis na kumilos si Lux para protektahan siya,
na nag-iwan sa kanyang sarili na bukas kay Barzaride na ninakaw ang kanyang reload on fire na kakayahan. Nagsimula ng habulin ni Barzaride si Lux at dahil kaya niyang lumipat-lipat sa mga kakayahan, napakahirap para kay Lux na makaalis sa kanya. Habang nagsimula ng pagtawanan ni Barzaride si Lux na walang halaga, nang walang kanyang kakayahan, nagtanong si Crucifer kung bakit handang ilagay ni Lux ang kanyang buhay para sa kanya. Ipinaliwanag ni Ahiri na nakikinig sa komunikasyon na si Lux ay isang karaniwang protag na mahilig tumulong sa lahat. Tinanong niya si Cruel Sofer na bantayan si Lux dahil ang laban na kanyang nilalabanan ay para sa kanya. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Lux kay Barzaride at tinanong ng hangal na lalaki kung pamilyar siya sa Ragnarok. Sinabi niyang nangako siyang labanan ito para sa bagong imperyo, ngunit kailangan niya ng bagong armor at kasanayan mula sa mga guho. At ang tanging makakakuha sa kanya ng mga bagay na iyon ay si Crucifer dahil siya ang susi. Inakusahan niya si Lux na sinusubukang ilagay ang imperyo sa panganib sa pamamagitan ng paghadlang sa kanyang mga plano, ngunit abala si Lux sa pagsubok na mapanatili ang kontrol sa kanyang ride para makasagot. Nakita ito, umiyak si Crucifer at sinisi ang sarili sa nalalapit na pagkatalo ni Lux, ngunit sinabi niyang punasan ang kanyang mga luha na sinabing gagawin ng kanyang kasintahan ang lahat para iligtas siya. Sinabi ni Barzaride sa kanya na itigil ang pag-arte na parang malapit na siyang matalo, ngunit ipinakita ni Lux na hindi siya nag-aarteng. Inactivate niya ang isa pang kakayahan na tinatawag na Recoil Burst at sa isang hampas na ibaba niya si Barzaride. Ang sumabog na resulta ay nakita mula sa kinaroroonan ni Ahiri at Nokudo, kaya tinanong ni Nokudo kung paano nakuha ni Lux ang pangalawang banal na kakayahan. Ipinaliwanag ni Ahiri na pinayagan ng kanyang baliw na kapatid na mag-rampage ang kanyang drag ride sa layunin at pagkatapos ay pinakawala ng enerhiya sa huling segundo. Itinuro ni Nokudo na ito ay isang mapanganib na hakbang at sumang-ayon si Ahiri, ngunit may ugali si Lux na hindi nag-iisip ng ilang bagay bago niya ito gawin. Ilang araw ang lumipas. Nagkita sina Lux at Cruel Cypher kay Alterize sa isang restaurant at ipinaalam niya sa kanya na na-promote siya bilang fiancé ni Cruel Cypher. Sa gulat, sinubukan ni Lux na ipaliwanag kay Alterize na hindi totoo ang kanyang relasyon kay Cruel Cypher, ngunit hindi nakinig ang babae. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Crucifer kay Lux na gusto niya ang kanyang agresibong panig at hinalikan siya ng 2 beses. Si Licia, na nanonood mula sa bintana, nagalit at pumasok sa restaurant para bawiin ang kanyang lalaki. Ilang araw ang lumipas, nasa kwarto si Lux kasama sina Charis, Nokudo at Tilfer na pinag-uusapan ang Ragnarok. Nakaramdam siya ng sama ng loob dahil tinanggal niya ang tanging pagkakataon ng imperyo na talunin ang nilalang. Ngunit tiniyak ni Charis na hindi iyon totoo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang third year na si Celestia, na anak ng isa sa 4 na dakilang maharlika at siya rin ang pinakamalakas sa akademya. Narinig na ni Lux ang lahat tungkol kay Celestia dahil ang kanyang reputasyon bilang pinakamalaking manininda ng lalaki ay nauna sa kanya. Nag-alala si Lux na ang kanyang mga bahagi ay makakapigil sa kanya na sabihin ang mga bagay na kailangan niyang sabihin. Ngunit sinabi ni Charis na harapin na lang iyon kapag bumalik si Celestia. Inimbitahan siya ni Charis na makipagpatrulya, ngunit hindi niya inaasahan na pipilitin siyang magbihis bilang babae dahil may nagmamasid. Habang nasa labas, ilang beses na namatay si Lux sa kahihiyan. Kaya nang makakuha siya ng pahinga, isinumpa niya si Charis sa pagpapasunod sa kanya sa kanyang baliw na ideya. Nang nagpasya na siyang bumalik, narinig niya ang isang boses mula sa mga bushes at pumunta upang alamin. Sa kanyang gulat, si Celestia pala yon, nakikipag-usap sa isang pusa na parang siya ay isang cat whisperer. Agad na tumakbo ang pusa at habang sinusubukan ni Celestia na pabalikin ito, naramdaman ni Lux na may tao sa likod niya at sumigaw. May hawak na kutsilyo ang tao sa kanyang leeg, ngunit nakialam si Celestia at humiling na sumuko sila. Bilang tugon, nagbaba ang nakamaskarang tao ng smoke bomb at itinapon ang kanilang kutsilyo sa isang maingat na atake. Napansin ito ni Lux. Kaya't mabilis siyang humarap kay Celestia at tumaga. Ngunit hindi nagtagal ang nakamaskarang tao upang makita kung sino ang kanilang tinamaan. Dinala ni Celestia si Lux sa infirmary upang ipasuri ang kanyang sugat. Nag-aalala na matutuklasan niyang lalaki siya, inikot ni Lux ang kanyang likod sa kanya at sa kabutihang palad, hindi ganoon kalala ang kanyang pinsala. Nang matapos si Celestia, itinuro niya na malapad ang mga balikat ni Lux at nagtanong kung marunong ba siyang humawak ng espada. Mabilis na inilipat ni Lux ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit siya nakikipag-usap sa pusa kanina at nagpanik si Celestia. Nangako siyang hindi siya cat lady in training, ngunit napagtanto niyang masyado siyang nagsasalita. Kaya't binago niya ang usapan at binalaan siyang huwag gumawa ng mga ganitong mapanganib na hakbang muli at nagtawanan sila. Bago siya pinayagang umalis, tinanong ni Celestia ang kanyang pangalan dahil hindi pamilyar ang kanyang mukha at sinabi ni Lux na ang pangalan niya ay Luna. Ngumiti si Celestia dito at sinabi niyang umaasa siyang magiging magkaibigan sila
dahil nagustuhan niya siya. Samantala, binisita si Barzeride sa bilangguan ng kanyang kaibigang nakabalot at siya ay natuwa, iniisip na darating ito upang iligtas siya. Ngunit biglang inatake siya ng lalaki at pinatay siya ng malamig na dugo habang siya ay sumisigaw sa sakit. Si Ragreed, na nasa kabaliktaran na selda, ay tanging nakapanood sa takot at nang patay na si Barzeride, nagsimula ang nakabalot na lalaki na tumugtog ng kanyang plauta. Halos agad, napalibutan ng mga gargoyle ang akademya ngunit hindi sila umatake. Kinabukasan, nagpasya si Lux na makipagkita kay Celestia at talakayin kung paano pabagsakin ang Ragnarok. Ngunit bago siya makatayo mula sa kanyang kama, kumatok si Tilfer sa pinto upang sabihin na may problema. Nang dumating sila sa opisina ni Relis, may maliit na grupo na nagtipon at nakikinig kay Celestia na nagrereklamo. Ayaw niyang naroon si Lux sa paaralan at humiling na agad siyang paalisin. Nandoon din si Leisha at sinubukan niyang ipagtanggol si Lux, ngunit hindi nakikinig si Celestia kaya't nagpasya si Lux na ipagtanggol ang sarili. Hindi niya siya pinayagang makapagsalita at sinabi niyang nagpapasalamat siya na pinrotektahan niya ang akademya sa kanyang kawalan. Gayunpaman, lalaki siya at hindi siya welcome sa kanilang paaralan. Humiling si Lux na payagan siyang tumulong sa pagpigil sa Ragnarok, ngunit tumanggi si Celestia. Nang patuloy siyang magpilit, nagalit si Celestia at sumigaw sa mukha ni Lux na hindi siya aprobado. Kaya't iminungkahi ni Raelia na ayusin nila ang issue sa pamamagitan ng isang duelo. 3 araw ang lumipas, pumunta ang lahat ng miyembro ng Night Squadron sa Reeves Island para sa isang training camp. Habang nagbigay ng briefing si Celestia, napansin ni Lux ang isang pamilyar na bahay sa tuktok ng bundok, ngunit tinawag siya ni Leisha bago pa siya makaalala. Nagsimula ang training kaagad pagkatapos noon at hindi sila tumigil hanggang gabi. Pagod na pagod din sila at handang matulog. Ngunit pinili ni Lux na ibalik ang mga pambabaeng damit kay Charisse. Sinabi ng babae na dapat niyang itago ang mga ito dahil bagay sa kanya, ngunit tumanggi si Lux. Sa kasamaang palad para sa kanya, sumang-ayon sina Tilfer at Nokudo kay Charisse at habang sinimulan nilang lokohin siya, dumating si Shania na naghahanap sa kanya. Sinabi niyang pinapapunta siya ni Celestia at nang makarating siya sa kanyang silid, nagulat siya nang makita siyang walang damit. Lumabas na hindi nabanggit ni Shania kay Celestia na si Lux ang darating upang magmasahe sa kanya, kaya't kinailangan ng batang lalaki na mag-improvise. Nagkataon na dala niya ang mga damit na ibinigay sa kanya ni Charisse, kaya't mabilis siyang nagbihis at tinanggap ang kanyang persona na luno. Nang matapos siya sa masahe, nasasabik si Celestia na makita siya at inimbitahan siyang makasama sa susunod na araw. Nang lumabas siya ng silid, tinanong siya ni Sonia kung sino siya. Bago makasagot si Lux, nagsalita si Cruel Zephyr na sinabing may negosyo siya kay Luna. Hindi naniwala si Sonia at inakusahan siyang nakikialam, ngunit sumagot si Cruel Zephyr na sinabing may masama ang balak ni Sonia. Ayon sa balita, nakikinig siya sa pinto habang nasa loob si Lux at dahil ayaw niyang ipaliwanag kung bakit, iginagalang niya ang sarili niya at nagpasalamat si Lux kay Cruel Zephyr sa pagligtas sa kanya at nagbigay siya ng babala na mag-ingat sa paligid ni Sonia dahil siya ang nagtutulak kay Celestia na paalisin siya. Ilang oras ang lumipas, nagising si Lux at nakita si Filthy sa kanyang silid at nakasuot siya ng pinakamadaling damit na nakita niya. Nang simulan niyang tanungin kung ano ang ginagawa niya sa kanyang silid sa oras na iyon, pinutol siya nito at tinanong kung gusto niya ng yakap. Naalala ni Lux na iyon ang ginagawa niya noong bata pa sila at nang siya ay malungkot, sinabi niya na hindi niya ito kailangan. Hindi pinansin ni Filthy ang kanyang sagot at niyakap siya, na sinabing hindi naman sila nagbago mula noong bata pa sila. Kinabukasan, dinala ni Celestia si Lux na nakadamit bilang Luna sa isang tindahan ng swimsuit. At pagkatapos subukan ni Celestia ang isa, sinubukan niyang hikayatin si Lux na gawin din ito, ngunit tumakbo siya palayo. Nag-aalala na baka masyado siyang naging matindi. Humingi ng tawad si Celestial nang makita siya at siniguro ni Lux na wala siyang maling nagawa. Nakapagpahinga, niyakap siya ni Celestia at dinala siya sa isang bukirin para tamasahin ang mga pagkain na dala niya. Habang nag-uusap sila, biglang nagdesisyon si Celestia na ibulalas na hindi siya talagang galit sa mga lalaki. Samantala, sa Royal Capital, ipinaalam sa Reyna na nawala si Ragnarok mula sa mga guho. Nandoon lamang ang kanyang walang laman na balangkas at lahat ng pagsubok na hanapin ito ay nauwi sa wala. Kinabukasan sa kampo, habang naghahanda sina Celestia at Sonia para sa kanilang swimming lesson, tinanong ni Sonia kung sasama si Lux. Dahil tinawag niya silang mga man-hater, nanahimik si Celestia ng ilang segundo bago nagpasya na sabihin kay Sonia ang sinabi niya kay Luna kanina. Ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga lalaki dahil lumaki siya sa paligid ng marami sa kanila. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano makitungo sa mga mas batang lalaki at nangako na hindi kailanman umasa sa sinumang lalaki dahil sa kanyang posisyon bilang anak ng isa sa 4 na dakilang pamilyang maharlika. Pagkatapos, sa dalampasigan, tinawag ng mga babae si Lux
Ngunit sinubukan niyang huwag silang tingnan dahil lahat sila ay nakasuot ng swimsuit. Habang sinubukan ni Crowleyfer na kumbinsihin siyang hindi siya kakagatin, nagsimula si Filthy na basain siya. Kaya tumakbo siyang umiiyak at natagpuan si Lisha na nagtatago ng kanyang tatak. Sa nakakagulat na paraan, hindi siya nagpanik tulad ng sa iba at pinuri pa siya na parang tunay na Rizzler. Si Lisha ang nagpanik sa kanyang papuri at habang sumisigaw siya sa kanya, dumating si Relly kasama si Ahiri. Sinabi niya na ang pagiging bata ay isang kahangahangang bagay at hinikayat silang palawakin ang kanilang mga pakpak. Ngunit pinaghihinalaan ni Lux na itinutulak sila ng babae sa maling mga bagay. Nang sandaling iyon, napansin niya si Agiri na inihahambing ang kanyang mani sa mga melon ni Relis at tinawag siya. Ngunit nahiyang sinabi ng babae na huwag siyang tingnan, na nag-udyok kay Lisha na tawagin siyang baboy. Habang sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, dumating sina Celestia at Sanya at tinanong ni Celestia kung ang training camp ay talagang isang dahilan lang para magkaroon ng beach episode. Sinabi ng babae na huwag sirain ang vibes dahil nakasuot na siya ng swimsuit at nahiyang inamin ni Celestia na ang kanyang kaibigan ang pumili nito para sa kanya. Nang sabihin niya ito, napagtanto niyang hindi niya nakita si Luna buong araw at tinanong kung nasaan ito. Sa susunod na sandali, kinidnap si Lux ni Char, Reese, Tilfer at Nokoto na sinubukang kumbinsihin siyang magsuot ng swimsuit. Tumanggi si Lux at tumakbo bago siya mapilitang magsuot ng two-piece. Ngunit nang sumabog siya sa dalampasigan, aksidenteng nabangga niya si Cestia. Agad siyang humingi ng tawad, ngunit si Celestia ay nagsalita pa rin ng masakit sa kanya bago siya sinamahan ni Sanya. Pinanood lamang sila ni Lux at ng iba, ngunit naalala niya ang ibang sinabi niya sa kanya noong outing nila. Sinabi niya na may utang siyang tawad kay Lux dahil sa kanyang pagkakamali na namatay ang kanyang lolo at ang kanyang guro. Ayaw din niyang manalo si Lux sa duelo dahil nangako siyang protektahan siya matapos mamatay ang kanyang lolo at kung siya ay naging drag knight, laging nasa panganib ang kanyang buhay. Nang gabing yun, umupo si Lux sa kanyang kwarto at sinabing hindi siya pwedeng matalo kay Celestia. Hindi niya alam pero malapit nang magulo ang mga bagay dahil ang stalker ng paaralan at ang misteryosong nakaburong lalaki ay may lihim na pagkikita sa bahay sa burol. Kinabukasan, habang nagaganap ang duelo sa pagitan ni Lux at Celestia, sinubukan ni Tilfer at Sharuz na hanapin ang stalker. Inakusahan nila ang tao na isang espiya para sa Heber Republic at nag-claim na may ebidensya silang nagnakaw ito ng impormasyon mula sa akademya. Sinabi rin ng tao na kumalat ang balita tungkol sa stalker para linlangin si Lux. Alam din nilang ang espiya ay si Sanya at pinayuhan siyang sumama sa kanila ng tahimik. Hindi na nagulat si Sanya at nang tanggalin ang kanyang maskara, inamin niyang misyon niyang alisin silang lahat at wasakin ang bagong imperyo. Nilagyan niya ng gamit ang kanyang drag ride, ngunit nagulat ang mga babae nang makita itong kumikislap at nagtanong sila kung kailan lumabas ang bagong modelo. Sa lugar ng duelo, patuloy ang laban ni Lux at Celestia nang biglang umugong ang lugar at may mga tentakulo na lumabas mula sa lupa. Agad na tumakbo ang mga estudyante para sa kanilang buhay nang malaman nilang Ragnarok ito, ngunit nanatili si Lux para tulungan si Celestia. Pinilit ng babae na umalis siya, sinasabing siya lamang ang may responsibilidad na patayin ang nilalang at nang tumanggi siya, umalis siya. Inatake niya ang nilalang ng harapan at ginamit ang kanyang kakayahang teleportasyon para makaiwas sa mga atake hanggang sa mapatay ito. Sa kasamaang palad, simula pa lang iyon at sinabi ni Justice Ania na nanonood sa laban na humihip ang kanyang nakaburong kaibigan sa plauta. Agad na nabuhay si Ragnarok at nang makita ni Lux ang nakaburong lalaki, inisip niyang si Fugal ito. Ngunit hindi siya makapag-isip tungkol dito dahil inatake ni Sanya si Celestia at kailangan niyang ipagtanggol siya. Tinawag siya ni Sanya na isang kawawang simp at inisip na kung sasabihin niyang namatay ang kanyang lolo dahil kay Celestia, titigil siya, ngunit hindi man lang nag-react si Lux. Nainis, pinaputukan siya na nagdulot sa kanilang dalawa ni Celestia na mahulog, ngunit wala sa kanila ang nasaktan. Ipinaliwanag ni Celestial kung ano ang nangyari sa kanyang lolo at kung bakit siya nagkasala. Nalaman niyang tungkol sa katiwalian ng lumang imperyo at sinabi ito sa kanya. Pumunta ang lolo ni Lux upang makipag-usap sa emperador at nakulong. Namatay siya habang nakakulong at ang kanyang pamilya na kinabibilangan ng kanyang anak na babae at mga apo ay pinalayas mula sa imperial na hukuman. Tinanong ni Celestial si Lux kung kinamumuhian siya nito, ngunit siniguro ni Lux na hindi at sinabi niyang alam na niya ang nangyari. Nang ilabas niya ang kanyang itim na espada, nakilala ito ni Celestial bilang nakita niya kay Luna at iyon ang sandaling nag-click ang katotohanan. Humingi ng tawad si Lux sa panlilinlang sa kanya, ngunit sinabi niyang may trabaho siyang dapat gawin at umalis upang labanan si Ragnarok. Gamit ang walang hanggan na kakayahang kanyang binuo, nilampasan niya si Sonya at matagumpay na natalo ang nilalang at nailigtas ang araw.
kaya't nakatuon si Celestia kay Sonia at hiniling na sumuko siya, ngunit tinukso siya ng babae at lumipad upang nakawin ang core ni Ragnarok. Sa panahong iyon, nakatuon si Lux sa nakaburong figura na nagpakilala bilang Haze. Ipinahayag din niya na naghahanda siyang buhayin ang isang bangungot na nangyari sa pulo na iyon 5 taon na ang nakalipas at iniwan siyang nag-iisip kung ano iyon. Sa gabi, sinabi ni Celestia kay Lux na pinatawad siya sa pagsisinungaling sa kanya at sinabi niyang papayagan siyang manatili sa akademya at manatili sa squad. Masaya si Lux dito, ngunit naguguluhan ang kanyang isipan sa sinabi ni Haze. Kaya nang siya ay nag-iisa, patuloy siyang nagtatangkang alalahanin kung anong insidente ang tinutukoy niya. Biglang nagkaroon ng lindol at may ruina na lumitaw mula sa wala. Kaya tinipon ni Relay ang mga estudyante at sinabi niyang ibubunyag niya ang katotohanan tungkol sa kanilang training camp. Sa umaga, pumunta si Lux upang tingnan si Filthy matapos marinig mula kay Relay na nawalan siya ng malay sa insidente. Tiniyak ni Filthy na ayos lang siya at nang pasalamatan siya nito sa pag-check, dumating si Leisha upang hanapin siya. Nang sinundan niya siya, dinala siya nito sa workshop kung saan nilagyan niya ng gamit ang kanyang Bahamut at tinuruan siya kung paano tanggalin ang kanyang limiter. Gayunpaman, binalaan siya na gamitin lamang ito sa oras ng emergency dahil delikado ito at maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Dahil dito, nagtanong siya kung bakit niya ito sinabi sa kanya at pinaalala niya na para ito sa mga emergency. Nang umalis siya, sinabi ni Ahi kay Lux na may masamang kutob siya tungkol dito at sinabi ni Lux na 2 na sila. Kalaunan, tinipon ni Rally si Lux at ang kanyang mga kaibigan at ipinaliwanag na dahil natalo na si Ragnarok, bukas na ang pinakamalalim na bahagi ng mga guho kaya mag-iimbestiga sila. Sabi niya, kasama nila si Ahiri at Filthy sa misyon at nagulat ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang gulat habang nakikinig sila kay Ahiri na ipinaliwanag kung paano sila makakapasok at kung ano ang misyon. Tinanong ni Lux si Filthy kung sigurado siyang kaya niyang sumama. At kahit na kinumpirma niyang kaya niya, sinabi niya na ipaalam sa kanya kung muli siyang makaramdam ng panghihina. Nang handa na silang pumasok, nagbihis sila at nagtipon sa pasukan ng mga guho, kung saan sila ay inilipad ng isang sinag ng liwanag. Pagkapasok, nagkaisa sila at nagsimulang mag-explore, hanggang sa inutusan sila ni Relay na maghiwa-hiwalay at kumuha ng iba't ibang lugar. Crulcifer, inatasan sina Leisha at Charis na suriin ang 4th floor, sina Tilfer, Filthy at Relly ang kumuha ng ika-5 palapag habang si Lux ay naitalaga sa 6th floor. Gusto sanang sumama ni Celestia, pero inilipat siya ni Ahi na pumunta sa 3rd floor mag-isa at nalungkot ang babae. Nang makita ito, sinabi ni Lux na pwede siyang sumama sa kanyang grupo sandali at agad siyang naliwanagan. Kalaunan, habang nag-iimbestiga si Lux sa 6th floor kasama sina Ahiri at Nokudo, nakakita sila ng isang walang malay na babae. Agad nilang tinawagan si Cruel Cypher para tingnan siya, pero dahil hindi niya alam kung ano ang aasahan, humiling siya kay Ahiri at Nokudo na muling magtipon sa kanyang grupo. Nang umalis na sila, inihayag ni Cruel Cypher kay Lux na ang babae ay hindi tao at sa sandaling hinawakan niya ang pisngi nito, nag-boot up ang babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Crush. Sinabi niyang siya ay isang automaton at tinukoy ang kanyang sarili bilang supervisor ng mga guho. Nagtataka, tinanong ni Crucia kung pwede niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa lumang sibilisasyon at sinabi ni Crucia na nakalimutan na niya ang lahat dahil siya ay natulog ng matagal. Nang makita na naintindihan ang kanyang biro, mabilis niyang ipinaliwanag na karamihan sa kanyang data ay nawala. Sinabi rin niya kay Crulcifer na kinumpirma siya bilang kanyang administrator at susunod siya sa lahat ng kanyang utos. Bigla, naisip niya na kung kumonekta siya sa central system, maaaring maibalik ang kanyang data at bilang kanyang administrator, pwedeng mag-utos si Crulcifer ng restoration. Naniniwala si Lux na sulit subukan ito, pero sinabi niyang kailangan munang ipaalam sa iba at pumayag si Crulcifer. Makalipas ang kaunting sandali, nagtipon ang buong grupo at habang sina Celestia at Tollifer ay nagpapasaya kay Crucia, nakipag-usap ang iba kay Relly. Kinumpirma ng headmaster na siya ay ginawa mula sa lumang teknolohiya, pero wala siyang masyadong alam tungkol dito. Labis na nag-aalala si Crucia na patuloy na tinatawag siya ni Crucia bilang kanyang administrator dahil alam niyang tanging ang lumikha lamang ni Crucia ang may ganap na kontrol sa kanya. Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Relay na sila ay aalis na at kinumpirma ni Ayiri na ang 7th floor ang kanilang destinasyon. Walang nakapansin maliban kay Lux na mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Filthy, kaya nilapitan niya ito at inalok na buhatin siya sa natitirang daan. Samantala, sa kabisera, ang pinuno ng 4 na dakilang pamilyang Maharlika ay nagdaos ng pulong dahil nakatakas si Ragrid mula sa kulungan. Ang impormasyon na mayroon sila ay naghahanda siya ng isa pang atake.
ngunit kulang sila sa drug nights at isa sa mga maharlika ang nagmungkahi na gamitin ang mga estudyante mula sa akademya para mapunan ito. Agad na tinanggihan ng ama ni Celestia ang ideya, pero patuloy pa rin ang lalaki. Naniniwala siyang kaya nila ito dahil si Lux ay nag-iisa ng pinatay si Ragnarok. Naramdaman ng Reyna ang pagkabahala sa narinig, lalo na nang banggitin ng lalaki na balak niyang ipagawa si Lux sa kanya sa hinaharap. Kaya't humingi siya ng oras para pag-isipan ng issue at makabuo ng magandang solusyon. Sa mga guho, dumating ang bagong grupo ni Lux sa lugar ng produksyon ng Abyss nang biglang sumakit ang ulo ni Filthy. Nagbigay siya ng babala na may paparating na panganib at kasabay nito, naglalaro si Hayes ng kanyang plauta sa ibang lugar. Tumigil lamang ang baliw na babae nang lumiwanag ang ilaw sa paligid niya at sinabi niyang oras na para tumubo ang kanyang mga buto. Di nagtagal, nagboluntaryo si Lux na tiyakin kung malinaw ang dahilan. Ngunit biglang may diablo na lumitaw at nagsimulang umatake. Mabilis na kumilos si Lux at nailigtas si Tilfer mula sa pinsala. Ngunit nagdulot ito ng pagkawala ng isang braso ng kanyang drug ride. Matapos lumipad ang diablo, nakipag-ugnayan si Crucifer kay Lux at sinabi na ayon kay Crucia, 3 abyss ang lumalabas tuwing nagiging alerto. Agad na humiling si Lux kay Raleigh na itigil ang misyon, ngunit tumanggi siya at iginiit na kailangan nilang magpatuloy. Habang nagtatalo sila, biglang sumakay si Filthy sa kanyang drug ride at umalis, sinabing may mga tao na mamamatay kung hindi sila magmadali. Inutusan ni Lux si Tilfer na bantayan si Raleigh, pagkatapos ay nilagyan ng kagamitan si Bahamut at sinundan si Filthy. Agad siyang nakasunod sa kanya, ngunit napansin pa rin niyang kakaiba ang kanyang asal, kaya tinanong niya kung nakapunta na siya sa isla dati. Hindi sumagot si Filthy bago sila na-teleport sa labas ng mga guho, at pagdating doon, wala silang pagkakataong makipag-usap dahil may umatake na gargoyle. Mabilis na nakipaglaban si Filthy, at matapos silang bumagsak malapit sa bahay sa burol, biglang nagkaroon si Lux ng nakakatakot na mga alaala ng lugar. Bago pa siya makabuo ng lahat, itinapon si Filthy sa gusali ng abyss, kaya tinapos niya ito at naghanap sa kanya. Ang lugar ay may lumang basement at habang nagsisimula si Lux na maghanap, naalala niyang ito ay dating lugar ng mga eksperimento sa tao ng dating imperyo. Isa siya sa mga biktima, ngunit hindi niya matandaan kung naroon din si Filthy noon. Habang nagsisimula ang sakit sa kanyang ulo, nakita niya si Filthy na nakalupasay sa isa sa mga silid at sinubukan siyang tulungan, ngunit sinabi niyang umalis siya dahil malapit na ang abyss. Akala ni Lux na siya ay nalilito, ngunit bigla siyang pinigilan ni Filthy sa pader at sinubukang saktan siya hanggang sa mamatay. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay hindi na tao at siya ay ngumiti ng masama. Ngunit bigla siyang bumitaw sa kanya at bumagsak, at habang sinubukan ni Lux na huminga ng maayos, pumasok si Hayes. Samantala, sa mga guho, tinalo ni Crucifer at Licia ang isa sa mga ibang abyss. Pagkatapos, naalala ni Ahi at ipinaalam sa kanila na ang huling abyss ay natalo sa gastos ng drug rides ni Tilfur at Shariz. Sinabi rin niya na natagpuan nila ang pasukan sa pinakamalalim na bahagi ng guho, ngunit kailangan ng susi upang buksan ito. Sa abandonadong laboratorio, hinawakan ni Lux si Hayes sa dulo ng espada at tinanong kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ng babae na si Filthy ay may buto ng Ragnarok na lumalaki sa loob niya, at iyon ay nagiging abyss din. Dahil nagsimula na ang kanyang pagbabago, dapat siyang maging ganap na tapat sa mga utos ni Ragnarok. Gayunpaman, nagawa ni Filthy na labanan ng mga ito, kaya't patuloy siyang nakakaranas ng sakit ng ulo at lagnat. Mukhang ang utos ay patayin si Lux at si Hayes ang nagbigay ng utos sa Ragnarok dahil alaga niya ito. Hindi maitatago ni Lux ang kanyang gulat at hindi nag-atubiling tumawa si Hayes habang sinasabi na kung patuloy na tatanggi si Filthy, maghihirap siya hanggang sa mamatay. Alam niyang ayaw ni Lux na mangyari iyon, kaya sinabi niyang uutusin niya ang Ragnarok na iwan si Filthy na buhay kung buksan niya ang pinto sa kailaliman ng guho. Nang subukan niyang umalis, tinanong ni Lux kung sino siya, at sinabi niyang may kaugnayan sila. Pagkatapos, sa kampo, nang magising si Filthy, sinabi niyang gutom siya, kaya binigyan siya ni Lux ng pagkain. Habang kumakain siya, nalaman niyang hindi niya matandaan ang nangyari, kaya hindi siya nagsabi ng kahit ano, kahit napansin niyang nagbago ang isa sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang umalis sa kanyang silid, pinagsakluban niya ang kanyang kamay sa pader at nagsimula ng mental na laban sa sarili kung ano ang gagawin hanggang tawagin siya ni Relay. Magkasama silang pumunta sa kanyang silid at doon sinabi ni Relay na namatay si Filthy 5 taon na ang nakalipas sa mismong pulo. Tinanong ni Lux kung naliligaw si Relly dahil kasalukuyang natutulog si Filthy sa kanyang silid, ngunit tiniyak ni Relly na hindi. Ipinaliwanag niyang nagising ang kanyang kapatid na parang milagro kaagad pagkatapos ng kanyang kamatayan. Hindi lang iyon, kundi mayroon siyang hindi pangkaraniwang lakas. At nang maging punong guro siya ng akademya, doon niya natutunan na si Filthy ay nagiging isang abyss.
Naniniwala siyang ang lunas ay nasa kailaliman ng guho at sinabi niyang hahanapin niya ito sa kahit anong paraan. Kinabukasan, nag-zoned out si Luck habang tinutulungan siya ni Lisha na ayusin ang kanyang bahamut at nagalit siya. Matapos siyang humingi ng tawad, sinabi niyang hihingi siya ng pahintulot kay Relly para itakda ang disarming code para sa kanyang overlimit. Pagkatapos niyang umalis, tumawag si Lux kay Fugal na nasa isang lugar sa pulo. Sinabi niya kay Lux na ang tanging paraan para iligtas si Filthy ay sirain ang plauta ni Hay at talunin ng Ragnarok na ang binhi ay nakatanim sa loob ni Filthy. Sinabi rin niyang may mahalaga siyang gustong itanong kay Lux. Nang bumalik si Lux para tingnan si Filthy, sinabi niyang alam na niya ang lahat. Gayunpaman, hindi siya natatakot mamatay dahil alam niyang may mga tao silang maaasahan ni Lux. Sinabi ni Lux na huwag siyang magsalita ng ganyan at sinabi niyang kailangan pa rin siya dahil siya pa rin ang mahina at batang dati. Pero sa kabila ng kanyang kahinaan, handa siyang gawin ang lahat para protektahan siya dahil tinulungan siya nito nang siya ay nasa pinakamasamang kalagayan. Alam ni Filthy na hindi niya siya mapapabago ng isip, kaya nangako siyang maghihintay hanggang magtagumpay siya sa kanyang mga plano. Pagkatapos, bumalik ang grupo sa guho at nang ideklara ni Lisha, ang prinsesang sabik sa trigger, nababanggain niya ang pinto, humingi si Lux ng tulong kay Crowlifer. Pagkatapos, binuksan ni Crowlifer ang pinto sa kailaliman ng mga guho at nagsinungaling, na sinasabing dahil kinilala siya ni Crush bilang kanyang administrador, kaya niya itong buksan. Nang makapasok sila, nagulat sila nang makita ang mga kristal at nagsimula silang magtanong kung nadala ba sila sa Fortress of Solitude. Kinumpirma ni Kurushi na nasa kailaliman sila ng guho at ibinunyag na bumalik ang lahat ng nawawalang alaala niya. Gayunpaman, ang pinakamahalagang alaala ay inutusan siyang itapon silang lahat dahil nagtaksil sila sa kanyang Panginoon. Sa susunod na sandali, dumating si Hayes kasama ang ngayoy kontroladong si Filthy at pinasalamatan si Lux sa pagsunod sa kanyang plano na parang isang hangal. Pagkatapos ay tinugtog niya ang kanyang plauta at matapos magbihis si Filthy, inutusan niya itong patayin ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Lahat ng may drag ride ay agad na nagsuot, pero hindi magiging patas ang laban dahil nagpadala si Kershai ng mga unmanned drag rides para labanan ang grupo. Nang makita nilang kumilos sila, naisip ni Lux na naka-off ang limiters nila at nang siya'y na-corner, lumapit si Celestia para tulungan siya. Sa kasamaang palad, tinamaan siya ni Filthy at nang sinubukan ni Leisha na maghiganti, nahawakan siya at itinulak kay Cruel Sofer. Tinawag ni Relly na mag-ingat sila at sinabi na ang banal na kakayahan ni Filthy ay nagiging walang silbi ang kakayahan ng iba. Samantala, naroon si Hayes sa altar, sinusubukang gamitin ang core ng patay na Ragnarok para magdulot ng higit pang gulo. Pero nahadlangan siya ng pagdating ni Fugal. Tulad ng sinabi niya, pumunta siya para tingnan kung ano ang ginagawa niya. Narinig niya ang tunog ng isa pang plauta. Nang mapagtanto niyang si Ahi ang nag-replay nito, sinubukan niyang kontrahin ang utos niya, pero pinigilan siya ni Filthy. Kasabay nito, natalo ng iba ang mga unmanned drag rides, at nang makita ni Hayes na napalibutan siya, tinawag niya ang kanyang Ragnarok. Sinubukan ni Leisha at Celestia na sirain ito, pero hindi epektibo ang kanilang mga atake, dahil ang Ragnarok ay kayang mag-regenerate kasing bilis ng kanilang mga putok. Nang magsimula itong gumanti, lumipad si Lux at tinanong si Lisha kung maaari niyang gamitin ang kanyang over-limit break. Ayaw ni Lisha na pumayag, pero sinabi ni Lux na hindi siya pwedeng matalo, kaya binigyan siya nito ng pahintulot. Habang siya'y umaatake, naisip ni Lux si Fugal, sinabing mas hangal siya noon kaysa sa 5 taon na ang nakalipas nang humingi siya ng tulong. Determinado si Lux na patunayan siyang mali. Gayunpaman, sa pagitan ng Ragnarok at negatibong salita ni Hayes, nagsimula siyang mawalan ng pag-asa hanggang sa bigyan siya ni Filthy ng kanyang sariling pep talk. Sa sandaling natapos niya ang pagsasalita, inactivate ni Lux ang overlimit at winasak ang Ragnarok sa isang hampas. Ang hampas ay napakalakas na nagdulot ito ng pagbagsak ng ruina. Tumanggi si Hayes na tanggapin na siya'y natalo, pero pinayuhan siya ni Fugal na magising sa katotohanan, habang siya'y nakangiti na parang may alam siyang hindi niya alam. Nang maglaon, habang nakaupo si Lux sa kama na may bandage, nagpilit si Filthy na manatili sa tabi niya. Matapos niyang tapusin ang pagkain, na malinaw na para sa kanya, inilagay niya ang kanyang ulo sa balikat niya at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanya. Ilang araw matapos silang bumalik sa akademya, nagdaos ng party ang mga babae para ipagdiwang ang kanyang paggaling at sinabi ni Ahiri na panahon na para tumigil siyang maging invalid. Kinailangan niyang tiisin ang hindi opisyal na harem niya na nagtatalo kung sino ang dapat mag-alaga sa kanya. At ngayon ay natatakot na siya para sa kanyang buhay. Nang mga sandaling iyon, dumating si Relay at sinabi sa kanila na siya'y pinagalitan at pinagmulta dahil sa pamumuno sa isang pagsisiyasat sa ruina ng walang wastong pahintulot. Ang katotohanan na siya'y nag-rogue sa isla ay nagulat sa kanila. At sinabi ni Relay na mas mabigat ang kanyang parusa kung hindi abala ang mga nakatataas sa pagpaplano ng bagong pundasyon ng imperyo. Sa pagbanggit ng festival,
Nagbago ang ekspresyon ni Lisha. Nang maglaon, sinubukan niyang tanungin si Lux na maging date niya para sa festival. Pero naunahan siya ni Cruel Zephyr. Nang siya'y malapit ng magreklamo, pinutol siya ni Shiraz at sinabi na gusto rin ni Celestia na makipag-date sa kanya sa panahon ng festival. Dito, ipinahayag ni Filthy ang kanyang interes at pinasalamatan ni Ahiri ang mga Diyos na hindi siya si Lux sa mga sandaling iyon. Habang nakatitig ang mga babae sa kanya, iminungkahi ni Relly na piliin niya ang 3 babae na pinakamahusay na nag-perform sa training camp at dalhin sila sa mga date. Sinabi ni Lux na lalo lang niyang pinapalala ang sitwasyon, pero sinumpa ni Relly na para ito sa ikabubuti niya. Hindi makapagdesisyon, nagpa siya si Lux na hatiin ang oras niya sa mga babae. Kinabukasan, pumunta siya sa bayan kasama si Ahiri at tinanong kung bakit nagkakagulo ang mga maharlika sa paaralan. Ipinaliwanag ni Ahiri na magkakaroon ng labanan ng mga dragon na dahilan lang para sa mga bansang kalahok na makipaglaban para sa karapatan sa mga guho. Sinabi niyang si Lux at ang Night Squad ang kumakatawan sa imperyo at sumigaw ang bata dahil walang nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol dito. Binalaan siya ni Ahiri na mag-ingat at huwag makapagsangkot sa gulo dahil kakarecover lang niya. Ang babalang iyon ay hindi lang para sa torneo dahil nakatakas ang dating mamamatay tao ng imperyo na si Blade mula sa bilangguan at malamang na siya ang target. Sa huli, naghiwalay ang magkakapatid para makapunta si Lux sa kanyang date kay Celestia at pagdating niya, pinagsuot siya ng meddlesome trio bilang butler. Sinabi nilang makakatulong ito para hindi sila mapansin at kahit naramdam ni Lux na kabaliktaran ang mangyayari, hindi siya nagbihis dahil mukhang excited si Celestia. Dinala niya siya sa bayan at habang nagpapahinga sila sa fountain, sinabi ni Celestia kay Lux na kahanga-hanga siya. Mahal siya ng lahat sa paaralan, hindi tulad niya na iniiwasan ng karamihan na parang minahan. Hindi akala ni Lux na may ginawa siyang karapat-dapat sa pagmamahal na natanggap niya, pero pinutol siya ni Celestia bago pa niya gawing pity party ang usapan. Sinabi niyang magtatrabaho siya upang mapabuti ang sarili at makasama siya bilang kapwa knight. Nang sinubukan nilang makipagkamay, natapilok si Celestia at sa kanyang pagsubok na mahuli siya, napadpad si Lux sa ibabaw niya, hawak ang kanyang mga melons. Nasaksihan ito ng mga babae sa 4K at siniguro nilang pagtawanan siya dahil sa pagsubok na makapunta sa third base bago pa man matapos ang date. Dinala siya nila upang magbihis para sa kanyang date kay Cruel Zephyr sa isang marangyang pagtitipon ng mga maharlika at drag knights mula sa iba't ibang bansa na narito para sa torneo. Matapos silang sumayaw, nag-break sila sa balcony pero nakatingin si Alter Ice sa kanila sa buong oras. Humiling si Cruel Zephyr kay Lux na halikan siya para mapanatili ang kanilang rust at nang ginawa niya ito, sinabi niyang magaling siyang humalik. Yan ang sinasabi ko. Mahalaga ito sa akin pare. Bumalik siya sa party. Iniwan si Lux na nalilito at nagkasundo ang 3 babae na alam ni Crowlifer kung paano makuha ang gusto niya. Pagkatapos, nagmadali si Lux upang makipagkita kay Filthy para sa kanilang date matapos magbihis muli sa kanyang uniforme, gayunpaman, nakabihis siya ng kaswal kaya pinuri niya siya sa lugar. Proud si Shah, Reese at ang iba pang nanonood at nagulat nang biglang dumating si Relly at nagsimulang sumuporta sa kanyang kapatid. Sa huli, dinala ni Filthy si Lux sa simbahan upang makapagpahinga siya dahil alam niyang pagod na siya sa pagtakbo at pagsisikap na maging perpektong lalaki para sa lahat. Matapos siyang magising, pumunta si Lux upang makipagkita kay Lisha at ipinahayag niya ang pagkadismaya sa hindi pagpili sa kanya para sa date. Humingi ng tawad si Lux pero hindi niya ito pinansin at tinanong siyang maging kanyang personal knight. Hindi akala ni Lux na magandang ideya ito dahil sa kanyang pagkakakilanlan, pero nagmakaawa si Lisha na isaalang-alang ito at ibigay ang kanyang huling sagot bago ang huling araw ng festival. Pagkatapos sabihin ito, tumakbo siya palayo dahil nahihiya siya at hindi siya sinundan ni Lux. Kinabukasan, nandoon si Lux at Ahiri sa bell tower, nag-uusap at nagalit si Ahiri na nagtatrabaho si Lux kahit dapat siya ay nagpapahinga. Binanggit niya na sa kanyang kalagayan, kaya lang niyang patakbuhin ang bahamot ng 12 minuto at pinaalalahanan siyang mag-ingat sa mamamatay tao. Halos agad, nagpakita siya sa likod nila at ipinakilala ang sarili bilang Yoruka. Agad na nag-ingat si Lux at tinanong kung nandito siya para patayin siya, pero sinabi ni Yoruka na nandito siya para maglingkod sa kanya. Hindi malaman ni Lux kung totoo ba siya o hindi, at ang paghawak niya sa kanya ng masyadong malapit ay nagpalito sa kanyang isipan. Hanggang sa pinaalala ni Ahiri na literal na niyayakap niya ang kamatayan, saka siya nagising at humiling kay Yoruka na maghintay siya hanggang may oras siyang ayusin ang sitwasyon. Sinabi ni Yoruka na ang kanyang nais ay utos niya at umalis siya sa parehong paraan ng pagdating niya. Hindi naniwala si Ahiri sa sinabi ni Yoruka, kaya binalaan niya ang kanyang kapatid na mag-ingat pa rin, pero kumbinsido ang bata na hindi niya makikita si Yoruka sa loob ng ilang panahon.
Maliit na pagkakamali lang nang magpakita ang babae sa banyo habang naliligo siya. Ang kanyang gulat na sigaw ay nakakuha ng atensyon ni Alicia at ng iba. At hindi natuwa si Alicia nang makita si Lux kasama ang isang babae na mas malaki sa kanya. Buti na lang na ipaliwanag niya ang hindi pagkakaintindihan at habang iniiwan niya si Yoruka, natuklasan niyang nasa magkaibang panig sila. Inisip ni Yoruka na nag-aantay siya sa akademya hanggang makabangon siya laban sa bagong imperyo. Pero sinabi ni Lux na wala siyang ganong plano at nadismaya si Yoruka. Sa susunod na sandali, dumating si Celestia at sinubukang protektahan si Lux mula kay Yoruka, kaya't ang mamamatay tao ay nag-ayos din ng kanyang drug ride. Dumating din si Alicia at ang iba sa kanilang mga drug ride, pero minanipula ni Yoruka ang kanilang mga ride para sa kanyang kapakinabangan. Nangako siya na sasabihin kay Lux kung ano ang mangyayari sa bagong imperyo at pagkatapos ay tumakas gamit ang kanyang kakayahang mag-camouflage. Samantala, sina Hayes, Sonia at Ragrid ay nasa ibang lugar na nagmamasid sa lungsod. Tinanong ni Sonia si Hayes kung sigurado siyang tutuparin ni Yoruka ang kanilang mga plano at siniguro ni Hayes na tutuparin ito ni Yoruka. Kinabukasan, nagsimula si Alicia na mag-practice ng kanyang talumpati pero agad siyang sumuko dahil hindi nakakonekta ang kanyang internal wifi. Nang mga sandaling iyon, pumasok si Lux dahil tinawag siya ni Alicia kanina at sinimulan niyang sabihin ang tungkol sa kanyang mga pagsubok sa talumpati. Sinabi rin niya na nais niyang ipakilala siya sa lahat bilang kanyang knight pagkatapos ng kanyang talumpati. Samantala, sa ibang guho, magkasama ang mga kaaway ni Lux at si Yoruka. At tinanong ni Hayes ang kapalit ni Kuruhi kung handa na ang lahat. Matapos kumpirmahin ng bot na handa na, umalis si Yoruka at muli ay tinanong ni Sania kung maaasahan ba siya. Sinabi ni Hayes na hindi mahalaga dahil si Yoruka ay isang kasangkapan lamang para sa kanila at nagsimula na siyang magmaneho sa guho. Mamaya sa araw, tinawag ang mga kapatid na Acadia ng 4 na dakilang maharlika at ipinaalam na plano ni Ragrid na isagawa ang kanyang mga atake pagkatapos ng torneo. Nagulat si Lux nang marinig na nakatakas ang masamang tao mula sa bilangguan at tinanong kung ano ang gusto nilang ipagawa sa kanya. Ipinaliwanag ng ama ni Celestia na ang grupo ni Ragrid ay nagtago ng halos 100 na kalaliman sa paligid ng kabisera bilang paghahanda sa kanilang atake. Gusto nilang tulungan ni Lux na ilayo ang mga nilalang, pero nagreklamo si Ahiri na mapapahamak siya. Sa kasamaang palad, hindi ito isang kahilingan at malinaw na ipinahayag ng pinakapinagkakatiwalaang ministro ng Reyna. Sinabi niyang kung makikipagtulungan si Lux, ang mga kaso laban sa kanila at kay Riley tungkol sa guho na lumitaw sa Reese Island ay ibabasura. Pagkarinig nito, hindi nagdalawang isip si Lux at tinanggap ang trabaho. Pero akala ni Ayiri, siya ay nababaliw. Lahat ng kanilang hinihingi ay sa kapahamakan ni Lux, pero tiniyak niya kay Ayiri na magiging maayos siya at nangako sa ministro na tatapusin ang mga gawain. Sabi niya, kung sinabi niya ang tungkol sa kanyang sitwasyon, hindi sana nila ipinasa ang lahat ng problema ng imperyo sa kanya. Dahil dito, humingi siya ng tawad sa palaging pag-aalala sa kanya, kaya't si Ayiri ay sumandal sa kanya dahil siya pa rin ang kanyang kuya. Nang naghahanda siya ng mga kagamitan, nakita ni Lux si Yoruka at sinundan siya. Nang makita niya ito, sinabi niyang na-miss siya ni Lux. Tinanong niya kung bakit siya patuloy na nakikipagkontrata sa lumang imperyo at sinabi niyang tinutupad niya ang pangako sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil inaalagaan pa rin siya nito, kahit na siya'y pumatay ng tao, siya'y itinuring na malupit dahil kaya niyang humawak ng espada. Ngunit nangako siya sa kanya at upang matupad iyon, kailangan niyang wasakin ang bagong imperyo. Muli niyang tinanong si Lux kung sasama siya sa kanyang layunin. Nang marinig ito, idineklara ni Yoruka na sila'y magkaaway na at sinabi niyang hindi siya pinapayagang mamatay sa kamay ng iba kundi sa kanya. Napansin ni Christopher kung gaano kaiba na tila nagmamadali si Lux pero hindi sinabi ni Ahiri kung bakit. Sa halip, nagmadali siyang hanapin si Lux bago siya umalis. Di nagtagal matapos siyang umalis, pumasok si Alicia para sa kanyang laban. Pero nang malapit na siyang manalo, nawala ang kontrol sa kanyang sinasakyan at tumama ito sa mga tao. Samantala, si Lux ay nasa daan pa rin upang hulihin ang Abyss nang ambushin siya ni Sanya. Ginamit niya ang plauta upang ipasok ang Abyss sa kanya. Habang nagaganap ang laban, ipinaalam ni Ahiri sa iba ang ginagawa ni Lux at iginiit ni Celestia na susundan si Lux.
Hiningi ni Ahiri na huwag siyang kumilos ng padalos-dalos. Ang pangkat na laban ay sa susunod na araw at kung wala sila, automatiko silang madidisqualify. Napagtanto ni Filthy na ginagamit si Lux dahil sa nangyari sa Reese Island. Ngunit ako, si Yi, si Reese ay nanumpa na nais lang ni Lux na protektahan sila. Inilipat nila ang usapan kay Lisha at hindi nagtagal ay napagtanto nilang si Yoruka ang tunay na salarin. Sinabi ni Crucifer na kailangan nilang hanapin at hulihin siya para makalaya si Lisha. Samantala, sa base ng mga kabalyero, nagtataka si Lux kung saan nawala si Sanya nang biglang may sumabog. Agad siyang tumakbo palabas at nakita ang lugar na napapaligiran ng rebelde. Isang sugatang kabalyero ang nagbigay alam na papunta na sila sa lungsod at doon na-realize ni Lux na niloko sila mula sa simula. Mabilis siyang humarap kay Ragrid at tinawag siyang duwag dahil nakipagsabuatan sa mga kaaway. Sinabi niyang ginagamit si Ragrid pero hindi ito nagmamalasakit at nagyabang na parurusahan niya ang mga tao pagkatapos niyang maging emperador. Nangako si Lux na hindi siya magtatagumpay at sinimulang atakihin siya pero tinanong ni Ragrid kung bakit hindi niya ginagamit si Bahamut. Ayon sa kanya, kakailanganin ito ni Lux dahil may mas masahol pang darating sa lungsod. Sa susunod na sandali, lumitaw ang nilalang na tinutukoy at inihayag ni Ragrid na ito ang higanteng mandirigma na kilala bilang ikalimang pagkawasak. Wala nang pagpipilian, lumipat si Lux kay Bamut pero patuloy siyang hinahabol ni Ragrid at ng kanyang mga tao. Sobrang petty ng dating kapitan na pagtawanan siya. Sinabing nahulog si Lux sa kanilang plano at sa ilang minuto ay hindi na siya makakagamit ng bahagi ng kanyang Bahamut. Dito na napilitan si Lux na harapin siya at nang sinubukan niyang gamitin ang Howling Roar, naharang siya ni Ragrid at naputol ang isa sa kanyang mga braso. Nang lumipad siya pababa para kunin ang espada, doon niya napagtanto na na-reverse siya ni Lux gamit ang uno. Ang braso sa lupa ay pag-aari ng Wyvern ni Lux na pininturahan upang magmukhang Bahamut. Pagkatapos, inactivate ni Lux ang tunay na Bahamut at nang sinubukan siyang atakihin ni Ragrid, tinapos niya ito ng isang suntok at mabilis na lumipad upang labanan ang higante. Samantala, ang mga tao sa kabisera ay nakakaranas ng parehong takot na naramdaman ng mga mamamayan ng Paradise Island nang bumasag ang mga Titans sa pader. Ngunit sa kabutihang palad para sa kanila, hindi pa umabot sa kanila ang higanteng mandirigma. Nang makipag-ugnayan si Lux kay Ayiri, sinabi niya ang sitwasyon ni Lisha. Hindi alam na naroon si Sanya sa mga sandaling iyon. Ipinadala siya ni Hazit upang mamagitan sa pagsuko ng bagong imperyo, pero sinabi ni Lisha na hindi niya kailanman ibibigay ang bansa sa isang grupo ng mga baliw. Sinabi ni Saneja na walang silbi ang pagiging matigas at pinaalala sa kanya na dati siyang traidor sa lumang imperyo. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Lisha na baguhin ang kanyang desisyon, kaya inutusan siya ni Saneja na hubaran upang mapahiya siya. Nang malapit ng isakatuparan ng mga masamang gwardiya ang utos, bumasag si Lux sa pader. Nang makita siya, nawala ang kumpiyansa ni Saneja, kaya tumakas siya, sinasabing may iba pang tao silang magagamit bilang mga hostage. Humingi ng tawad si Lux kay Lisha sa pagka-late, pero puno ng emosyon ang prinsesa at sinabi niyang kinamumuhian siya ng lahat sa imperyo. Kinuha ni Lux ang kanyang espada at inihayag na ang nangyari sa torneo ay bahagi ng plano ni Hay. Alam na iyon ni Leisha, pero parang nagiging blonde sa kura na siya, kaya wala nang pumapasok sa isip niya ang sinasabi ni Lux. Kinailangan ni Lux na gumamit ng I need you card para maalis siya sa kanyang isip at nang iniabot niya ang kanyang kamay, tinanggap ito ni Lisha nang walang pag-aalinlangan. Samantala, sa labas, tinatawag ni Hayes ang lahat na sumuko kung gusto nilang mabuhay. Kaya, pumunta sina Cruel, Cypher at Filthy upang ipakita sa kanya ang kanilang opinyon sa kanyang babala. Tumawa si Hayes sa kanilang mga pagtatangkang iyon at tiniyak sa kanila na nag-aaksaya sila ng panahon. Pero biglang dumating si Leisha at binago ang kanyang ngiti. Ngunit ipinagmalaki niya na hindi kayang pigilan ni Leisha ang kanyang higante at nang magsimula ng mawalan ng pag-asa ang prinsesa, hinawakan ni Lux ang kanyang kamay. Sinabi niyang palalakasin niya ang kanyang kakayahan gamit ang kanya. Ang makalangit na boses ni Leisha at ang kanyang nag-aapoy na reload ay pinabagsak ang higante. Kaya't nahatak ni Filthy ang braso ng kanyon nito sa posisyon kung saan ito maaring i-freeze ni Crucifer. Nang mangyari iyon, sinabi ng ibang Karus kay Hayes na hindi na sila makagalaw at nawalan na ng bait ang babae. Hiniling ni Lux sa kanyang mga kaibigan na alagaan ng rebelde at ang kailaliman na nagsimula ng umatake sa lungsod para makasama niya si Leisha at maayos na harapin si Hayes. Hindi nila inaasahan na ang baliw na babae ay magpapaputok ng isang pagsabog mula sa kanyang drag ride na kayang hatiin ang lungsod. Kasabay nito, hinabol ni Sonia ang 4 na dakilang maharlika, ngunit dumating si Celestia para labanan siya. Habang patuloy na sinisira ni Hayes ang lungsod, nakipaglaban si Lisha sa kanya. Kaya't sinimulan ni Hayes na pagtawanan si Lisha, sinabing masyado siyang mahina para labanan siya. Bigla,
Napagtanto niyang wala na si Lux at sinabi ni Licia sa kanya na hindi siya karapat-dapat na labanan ang itim na bayani. Habang lumalala ang kanilang laban, sinubukan ni Lux na makahanap ng daan papasok sa guho, ngunit si Yoruka ang kanyang natagpuan. Sinabi niya sa kanya na dahil tinanggihan siya, pinili niyang makipagtulungan kay Hayes at ibalik ang lumang imperyo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sumagot si Lux na lalabanan niya siya dahil nais niyang iligtas siya at tinanong kung bakit pinatay ang kanyang kapatid. Ipinahayag ni Yoruka na ang kanyang kapatid ay pinatay ng kanyang mga opisyal na sinisisi siya sa pagbagsak ng bansa kahit na tumakas sila ng umatake ang imperyo. Kaya tinanggap niya ang kanyang kapalaran at naging asasin ng imperyo. Sinabi ni Lux sa kanya na nagsettle siya sa maling bagay at sinabi sa kanya na tingnan kung paano nakipaglaban si Licia laban sa tinatawag na kapalaran na ipinataw sa kanya ng dating imperyo. Sa kasamaang palad, hindi interesado si Yoruka sa kanyang talumpati at lumapit sa kanya nang hindi niya namamalayan. Ginamit niya ang trick na ito para patuloy na atakihin siya, ngunit mabilis na nakasabay si Lux sa kanyang mga atake. Habang sila'y naglalaban, binanggit niya ang kanyang kapatid at huminto si Yoruka ng ilang segundo, ngunit sapat na iyon para makagawa siya ng kritikal na atake at pabagsakin siya. Bago siya iwanang mag-isa, sinabi ni Lux na winasak niya ang imperyo upang maitaguyod itong mas masaya. At doon niya napagtanto na maling akala siya sa kanyang mga intensyon. Sa sandaling iyon, malapit nang tapusin ni Hayes si Licia, ngunit sa kabutihang palad, nailigtas siya sa tamang oras. Sa kasamaang palad, na-activate ng bot ang mata ng kanyon ng higante at malapit nang gawing bahagi ng kasaysayan ang lungsod. Sumigaw si Licia kay Hayes na huminto, ngunit bilang dating prinsesa, wala nang magagawa ang sinuman para pigilan siya. Sa tamang pagkakataon, winasak ni Yoruka ang core na nagpapagana sa guho, kaya't nagpasya si Hayes na gamitin ang kanyang drag ride para tapusin ang trabaho. Sinubukan ni Licia na pigilan siya, ngunit naitulak siya mula sa langit, kaya't ipinakilala ni Lux siya sa kanyang nag-aapoy na reload. Nahuli niya si Licia bago siya bumagsak at muling naging maayos ang lahat sa imperyo. Ilang gabi ang lumipas, nagbigay si Licia ng kanyang talumpati sa pagtatapos ng seremonya ng pagdiriwang ng pagkakatatag, at nang ipakilala niya si Lux bilang kanyang personal na kabalyero, hiniling niyang husgahan siya batay sa kanyang mga susunod na kilos. Nagsalusalo ang mga tao at pumalakpak, at hindi hanggang sa pumasok sila para sa salusalo na inamin ni Licia kung gaano siya ka-nervous. Habang nagpapasalamat si Lux sa kanya sa pagtitiwala, bigla niyang nakita si Fugal, ngunit ngumiti lamang siya at umalis. Hindi alam ni Licia na may nangyari. Sinubukan niyang mag-alok ng relasyon kay Lux, pero dumating ang ibang babae at sinira ang kanyang plano. Nang simulan ni Yoruka ang pang-flirt sa kanya, nagalit ang prinsesa at hinugot ang kanyang espada, tinanong kung sino ang mahal niya. Pero anong tingin mo ang balak ni Fugal? At totoo bang wala na si Hayes? Kung umabot ka na rito, i-comment ang pangalan ng paborito mong Drag Knight Girl. Tingnan mo rin ang susunod na video.